Hey there! This is Juan Marco once again for another video, and usapang commuters muna tayo mga Caviteño. Bakit Caviteño? Kasi po pinag-uusapan natin ngayon ang biyahe o pasakit ng PITX. At ano po ang PITX mga kaibigan? Ito ang Parañaque Integrated Terminal Exchange under the Build project ng Duterte administration. Isa itong modern transport hub. At magandang balita ito para sa mga Caviteño dahil kinoconnect niya ang Cavite sa sentro ng Metro Manila through the modes of transportation like buses, jeepneys, PUV, taxis, and in the future naman yung LRT. Kaso wala pa tayong LRT sa ngayon. Medyo aabot pa ata ng 3 taon o 4 na taon bago ma-connect po yung LRT dito sa PITX na ito. I will be showing you random photos from Facebook. Ito ang sitwasyon sa MOA Van Terminal. Ang daming pila. Wala naman dumarating na mga van dahil hinuhuli. Ito ang sitwasyon sa Pasay. Pag rush hour, ang hirap sumakay na papuntang PITX. Nope. After mong sumakay papuntang PTX, ito naman yung sitwasyon. Kahaba-habang pila sa terminal. Ilang araw ang nakalipas, nadala na yung mga tao, ngayon matumal na ang PITX. Now, people ask me to make a video about this. I've checked the news and yeah, malaki po ang problema sa sistema ngayon ng PITX. So, I've decided to make a video. Sasakay po ako ng random bus dito sa Cavite, going to Pasay, at mag-interview ako ng mga random commuters kung ano ang opinion nila about sa PITX. Tara, biyahe tayo. Okay, magandang umaga sir. Matanong ko lang po sa inyo about sa PITX. Na-experience nyo na po ba yung PITX na yun sir? Para sa akin yung, lalo na pag hindi ka on time pumasok, mga ganun, pag malilate ka na, tulad ng pag kunyari papunta ka ng MIA, parang ano ka pa, bababa ka pa dun, tapos sasakay ka ulit. Imbis na sa may coastal ka lang bababa, tapos sasakay ka lang ng jeep. Bumaba ako ng PTX, 25 pesos. Sumakay ulit ako ng papuntang Baclaran, bali napadagdag pa ng, ng 40 pesos. So anong masasabi mo sa gobyerno natin? Anong dapat ayusin nila? Para sa akin, ayos din naman talaga yung PTX, kaso may mga disadvantage na. Survey lang po about sa PITX. Ano po ang masasabi niyo po sa serbisyo nila ngayon? Siya, madali kung talagang halimbawa isang pasahero, halimbawa padiretso hanggang Pedro Hill, kung doon lang talaga. Pero kung halimbawa yun naman pauwi ka, napakahirap. Halimbawa galing ka doon sa pinuntahan mo, baba ka ng Pasay, ang napakahirap doon, sasakay ka ng jeep papunta doon sa MOA, tapos sasakay ka ulit pa PTX. Yung mga jeep na bago ngayon na sinasabi nila, dapat doon sila nag-aabang sa may Pasay para doon sumakay ang mga pasahero papuntang PTX para mapabilis. Talagang napakahirap sa mga pasahero. Yung dati po, ang nung wala pang PITX, isang sakayan ka lang. Isang sakay lang. Ngayon po, ilang sakay ka na? 3 ngayon na. nakakatatlo talaga ako. So, ang nadadagdag po na pamasahe, ilang magkano yun? 11 yata mula doon sa 11. MOA. Uh-huh. Tapos sakay ka uli, galing kang Pasay to MOA, 11 na naman. bali 22 pesos. So kung gagawin mong araw-araw, yung talagang grabe talaga yung lugi ng ano mo. Magagastos, saka oras din. Ang oras, naghahabol ka. Tapos nakaranas talaga ako noon time na yun na wala talagang masakyan. Kasi dahil sa ilalim yun, di ba, may mga van na papuntang 13. Pinagbawal yon. Yung mga pasahero talagang inabot na ng gabi. Lahat ng mga pasahero doon nakatambak sa may ilalim ng van doon. Para lang pumunta ng PIT. Para pumunta lang ngayon. Nagyakag ako ng isang babae na sabi ko, ate, mukha tayong dito, mai-stack lang tayo dito. Tapos yung mga senior pa, nag-intay dun sa ilalim na yun para nga mapadali sila na pauwi dito sa Cavite. Ay talagang hinabot na ko siguro kung mga 5 van o 6 na van na pwedeng magsakay doon eh. Tapos sinuhuli nga sila. Tapos sabi ko, magdesisyon na tayo kahit madagdagan yung pamasahe natin. Tapos gagabi. Alam mo, sumakay kami talagang pa jeep. Talagang walang dumadaan na mga sana man lamang kahit sana yung paggabi, pwedeng dumaan yung mga bus na ganito. Rush kapag hour pauwi yun, na. Yung rush hour na alas 5. Yan, ang hirap na hirap talaga ang mga tao talaga. Hindi maintindihan kung paano sila. Lagi sila nakaganyan. Paano ba to? Ngayon po, ma'am, ano po yung magiging advice nyo sa gobyerno? Ang advice ko sa gobyernong tama, yung mga pinalabas nilang mga sasakyan, kung talagang gusto nila na magpasakay sila doon sa PTX na para makauwi yung tao, maglagay sila
ng sasakyan doon sa may Pasay na papuntang PTEX lang only, PTEX only, para yung mga pasahero hindi na mahirapan. Maraming galing kasi sa mga opisina, mga nag-overtime, mga pagod, minsan may mga dala-dala pa silang bata. Ganun sana ang mga procedure nila. O eto, pa-PTEX to, biyaheng ano to, ganito, papunta doon, ng mga babiyaheng kung patagaytay, pasilang, paindang, kung panaik ba, talagang experience. Tapos may mga dala-dala pa sila. Diba ang yun po. hirap? Bale, sana makinig sa atin yung gobyerno ngayon, ano po. So, maraming salamat po sa inyong opinion. Yun Salamat ang po. maganda talaga. Ano po ang opinion nyo sa PITX? May mga lapses pa siya na kailangan ipatupad na maayos. Kasi in case na may work ka malapit lang dyan sa may Paranaque o kaya sa Costa, kailangan mo pa bang bumaba ng PTX, di ba? Parang hindi. Dagdag sakay pa. Nagdag sakay pa. Imbis na isang sakay ka lang galing south. Diba? Katulad ng COD, papunta kang mga casino. Dati po, Hassle, di ba? nung wala yung PITX, isang sakay lang kayo. Isang sakay lang. Isang hintayan. Mhm. Ngayon, parang sinasabi nyo na obligado kayo na sumakay pa ulit ng jeep man o another bus papuntang PITX. Dagdag magcha-charge ka pa ng another pamasahe para Opo. sa Pahirapan po ba pag rush hour? Pag rush hour naman sa PTX, hindi naman kasi maluwang naman siya. Maluwag naman. Ang problema, paglabas mo ng PTX, papunta ka ng Manila, doon na talaga dumadami yung tao. Okay. Kasi para siyang yung naiipon yung tao sa isang lugar. Para lang Imbis sumakay na ng papuntang PITX. Imbis na diretso ka na lang sa isang lugar na pupuntahan mo sa Manila. Opinion lang po about sa PITX. Kumusta naman po yung experience nyo? Maganda naman po. At least sa pagdating doon, may nakahanda naman po mga sasakyan na kung saan gusto pumunta ulit. So okay po yung okay po sa inyo yung palakad nila. Opo, okay naman po. Okay lang po sa inyo dagdag pasahe. Kung pwede sana, hindi. Nakasalang po sir, wala naman pong magagawang pagpipilian po. Habang nagbibiyahe kasi ako doon, nung papunta ako ng Manila, na-experience ko rin naman, medyo na-hassle din naman sa pagpunta ng Pasay kasi walang masakyan na papunta ng Pasay nun eh. Pag sa TAF kami, naghahanap pa kami ng bus. Ang bus or jeep Oo, papuntang Na- PITX pa. So din, cost din ng pamasahe din. nadagdagan. Oo. Sabi ng iba, dalawa daw ang sinasakyan nila pag nandun sila sa Pasay. Kailangan pa nila sumakay ng dalawang jeep. Tama po ba? Oo, papasok din ho sa sa Ganun din ang PITX. ginagawa mo? O Ay, kung minsan nagbabas ka na kung- parang isa lang? Oo, nagbabas na talaga ako diretso. Madali po ba maghanap ng sakayan papuntang PITX pag rush hour? Hindi, ang pahirapan din. Pahirapan din. Mm. Ano po ang solusyon na masasabi mo sa gobyerno ngayon na ayusin nila? Siguro ano na lang, kumbaga magkaroon sila ng additional na way para papuntang mga MRT sa pinaka-top talaga para hindi ma-hassle yung mga commuters. Okay? Pero naman, kumbaga ano lang naman wala na rin naman tayo magagawa, nandiyan na rin naman yun eh. Kumbaga hintayin na lang natin i-improve ng government yung sa PITX. Opinion nyo po sa PITX, kumusta po ang experience nyo bilang pasahero? Pahirapan kasi doble yung sakay. Maganda rin yun para maisaayos yung Parang yung biyahe. centralized. May centralize yung biyahe. Masasanay din naman siguro pagka nagtagal dun sa terminal ng PTX. Ano po ang masasabi nyo po sa gobyerno na magandang ayusin nila or dagdag na serbisyo pa? Ano sa Maganda yun, yung MRT3, diretso nila sa PTX para yung mga bababahan ng PTX, hindi nasasakay na? hindi na sasakay ng bus, mag-MRT na lang papuntang city. Matanong ko lang po, ano po ang opinion nyo about sa PITX? Okay naman po. Okay naman po. Wala naman problema. Mas maganda na sir kasi at least alam mo talaga na kung saan ka pupunta dyan sa Mensahe nyo sa gobyerno na may dagdag serbisyo pa ba? May mga kailangan pang idagdag? Kung sa akin dyan sir, okay na. Okay na yun. Okay na yan sa akin. Ang problema lang talaga sa ITSA. Sa EDSA lang. Okay. Yung traffic daw sa EDSA. Ang opinion ko is sobrang abala. Paano mo nasabi sa Kasi, alam mo, sasakay ka ng bus, iikot lang, hindi naman siya magbababa, iikot lang, tapos idiretso. So, abala yun. Bakit pa iikot kung hindi naman magbababa? Isa pa, pag bumaba ka ng PTX, doon, wala namang masakyan na jeep. Hindi na ako nagbabas pagdating sa nag-jeep na lang ako, mas mainam pa. Kasi ang jeep diretso to Baclaran.
Ano po ang masasabi niyo sa gobyerno na solusyon? Ayusin nila yung sistema para maging mapadali ang biyahe ng mga tao. Isa pa, pag nandun ka pa Cavite ka, kukuha ka ng ticket. Tapos, hindi mo naman doon babayaran. Pagdating doon sa bus, may seat number naman doon sa ticket. Hindi naman na susunod yung seat number. Magulo. Oh, so talagang magulo. Magtatanong mga tao, oh, seat number ako nito ah. Ba't mayroon? Di ba yung mga victory, Opo. may mga seat number na susunod? Oo. Oh, ba't doon? Ano pa sa ng seat Kumbaga number? nagkakaroon ng agawan ng upuan. Yes. Paminsan-minsan. Yes, oo. Super Abala Terminal. Yan ang tawag ko dyan. Matanong ko lang po, ano pong opinion niyo sa PITX? Okay lang naman po kasi siguro naman hindi gagawin niya ng ating gobyerno kung magkakaroon ng problema. Siguro inayos naman po nila bago yan itinayo na tamang pamamaraan ng isang lugar. So, maayos naman po, napakaganda ng ano. Kaya nga lang, yung pong time, Medyo hassle. opo, pero okay siya, malinis, Okay lang maganda, sa inyo opo, na opo. magsakay kayo ng panibagong sakayan para sumakay ng papuntang PITX? Wala naman po siguro tayong magagawa kung talagang yun ang way na dapat natin gawin. Sumunod na lang po tayo. Wala namang sumunod tayo sa kanilang kasi siguro naman po hindi nila gagawin yan kung makakasira sa tao. Maganda naman siya. Yun nga lang, yung hassle kasi ibis na diretso na. Sasakay ka pa? Sasakay ka. Ilang- Magdadalawang sakay pa. Dalawang sakay po ba? Ano po ang solusyon sa tingin nyo na dapat gawin ng gobyerno? Sana diretso na lang. Sana diretso na lang po. Sabi nga daw, dapat nga daw inuna daw yung Tsaka MRT no? Oo. Kaso matagal pa yon. Mas madali pag MRT. Oo. Sir John, ano pong masasabi niyo sa PITX ngayon? Kasi ako araw-araw na biyahe. Ngayon, nagdadalawang sakay pa ako pag may PTX. Dalawang sakay. Oo. Magkano po yun? Bali, 11-11? Ganun? Bali dito 11. Mantalang dito, diretso na ako. Oh. Pagdating pa sa Cavite, araw-araw akong nabiyahe, sasakay pa akong So ba, laking hassle yun sa'yo? Oo, sir. Tsaka, Abala pa. Abala pa. Tsaka lumaki yung ko dahil Gastos araw-araw. din. Ano po ang solusyon na masasabi niyo sa gobyerno ngayon? Kung okay naman yung PTX na yun, kung meron sasambot sa amin dito, na mabilis na doon, na makakapunta. Kaso minsan wala dito eh. Sana masolusyonan po, sir. Opo. Sir Erwin, ano po masasabi niyo sa PITX ngayon? Dapat inuna nila yung MRT para mas mabilis ang ang biyahe ngayon. If ever man, dati naman po kasi biyahe po ng Paloton. Ang biyahe ko lagi, dire-diretso na, wala nang tigil. Tigil lang lagi, Baklaran, yun lang. Yun. Kaya mabilis. Ngayon po, napakatagal na ng biyahe ko. Mga 2 oras na ang biyahe ko. Kasama na doon traffic. Dati, 1.5 hour lang ang biyahe ko. Kasama na din yung traffic. So parang may abala, dagdag pamasahe pa. Opo. So ano po ang solusyon ng magbibigay niyo sa gobyerno ngayon? Dagdagan nila yung mga transpo para mga Papuntang- pa Manila din pa Cavite kasi nahihirapan mga taga Cavite bumiyahe pa Manila pa uwi yun kaya ganun po kulang sa bus. Maganda po ba ang serbisyo ng PITX ngayon? Okay lang naman po. Hindi naman hassle sa inyo? Hindi naman hassle po. So positibo ka doon. Okay lang naman para sa akin. Dagdag oras, imbis nagmamadali ka. Hindi lang sa oras, kundi financial. Financial. Lalo na yun sa mga bus driver nagre-reklamo. Nila? Papatagal. Ano doble-doble pamasahe. Doble pamasahe. Ilan ang dinodoble niyong sakay? Example, papunta ka lang ng Baklaran. Kailangan mo pang doon bumaba, tapos sasakay ka ulit. Sasakay Ayun, ulit. pang- Parang dagdag pamasahe. Hassle pa sa inyo. Okay. Ano po ang... Lalo na pag may kasama kang bata. Yun. Yun lang. Anong solusyon, ma'am? Kung halimbawa nakikinig ang gobyerno ngayon, anong solusyon na maganda? Siguro pwede naman dadaan doon pero hindi na kailangan bumaba doon sa PITX. After doon, diretso na rin kung saan man yung destination talaga. Nakasakay ko isang business pa lang. So ano naman po yung opinion nyo doon sa serbisyo nila doon? Anong masasabi nyo, sir? Medyo okay naman pero medyo mahirap lang talaga pag papunta rito kasi medyo pag sasakay ka ng Pasay, iba yung terminal na yun. Yung PITX? Oo. Oo. Siyempre mapuputol yung sakay mo, Sasakay ka pa ulit? sasakay pa ka uli. Yun yung yung hassle. Oo. Yung abala. Mga bala talaga. Lahat ng pagbabago, kailangan may adjustment. So, hindi ka dapat nagre-reklamo, hindi ka dapat magko-comment dahil kung hindi ka solusyon, ikaw yung problema. Salamat po, ma'am. Thank you. Meanwhile. Sir, ano po masasabi niyo tungkol sa PTEX?
Idex? Opo. Rusyo? Bakit po? Layo na late? Ay, saan po ba kayo napasok? Ha? Saan po ba kayo napasok? Sa Batangas? Wala eh. Gani Boy Cavite, Batangas kayo napasok. Ayuwo. Eh, naligaw ho kayo, papasay ho ito eh. Ba? Wala. Nako ho. Yung Pitex eh, nababalita lang yan? Pero di ba mo nakapunta doon? Eh, hindi pa. Nailaman ko lang. Sabi, perwisyo daw. Nako ho. Oo. Eh, ngayon, nakiperwisyo na din ako.